Ma, ang ganda po dito. Namamanghang sabi ng anak ko. Andito kami ngayon sa Jollyland, dito sa mall. Masaya ako na nakikita ko na nag-e-enjoy ang aking mga anak. Para naman talaga sa kanila ang dahilan ng pagsusumikap ko sa trabaho. Para maranasan nila ang mga ganitong bagay paminsan-minsan na hindi ko naranasan nung bata ako. Wala silang pinalampas na station. Lahat nilaruan nila. Medyo may kamahalan yung entrance kumpara sa dalawa pang unlimited time, pero okay lang. Kumpara naman sa mga anak ko, hindi ako manghihinayang gumastos. Ilang oras din kami nagstay doon at na mapagod na mga kambal ay dumiretso naman kami sa Jollibee na laging bida ang saya. Nag-order ako ng isang bucket ng chicken at isang tray ng spaghetti. Dinamihan ko na para na rin kila mama at papa. Nag-iisang anak lang pala ako pero kasama nila sa bahay ang dalawang pinsan kong babae na wala na magulang. Sila din ang mga kasama kong lumaki. Kaya parang mga kapatid ko na rin sila. Sila Karen at Rosana. After namin kumain, pumunta naman kami sa Mega Mall para mag-ikot-ikot sa mga shop. Gusto ko silang ipag-shopping ng mga bagong damit at laruan. Nakabili na rin kami ng ilang mga damit nila. Pupunta naman kami sa Toy Kingdom. Pero bago yon, dadaan muna kami sa Gadget Zone. Gusto ko sanang bumili ng bagong cellphone para kay mama at papa. Luma na kasi ang ginagamit nila kaya medyo hindi maganda ang quality pag nagvi-video call kami. Pinag-ipunan ko talaga yon para sa kanila. Nilibot namin ang bawat shop na may product ng JC Electro World. Nakakatuwa na maraming nag-i-inquire at bumibili ng product ng company namin. Mga anak, please, huwag kayong lalayo sa akin ha. Titingin lang ako ng bagong cellphone para sa inyong mga lolo't lola, okay? Ma, pwede dyan lang kami sa tapat? Hindi po kami talaga lalayo. Okay, sige. Basta dyan lang ha. Sa naaabot ng tanong ko, understand? Namimili ako ng isa sa mga unit ng JC Electro World. Maya-maya din ako nagtingin sa labas para tingnan ang mga anak ko. Hindi naman sila naglilikot. Nang makapili na ako'y agad din naman ako nagbayad. Ngunit pagtingin ko sa labas ay hindi ko na matanaw ang dalawa. Dali-dali akong lumabas para hanapin sila. Emira? Kiel? Kinakabahang tawag ko sa mga anak ko. Tiningnan ko din ang mga katabing shop at natatanong ko si Kiel na nakatayo sa gilid. Nakatalikod siya sa akin at para may tinatanaw siya sa loob. Nasaan si Emira? Agad ko siyang nilapitan at hinawakan sa braso. Kiel, anak, bakit ka nandito? Nasaan ang kapatid mo? She's inside there, mama. May nakita po kasi siyang lalaki na looks like us. Kaya sinundan niya. Kinabahan naman ako sa sinabi ng anak ko. At gano'n na nga ang pamumutla ko nang makita ko si Emira nakausap si Drin, ang papa nila. Halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Nakaluhod sa harapan ni Emira si Drin at nakakunot ang noo habang kausap ang anak niya. Napatalikod akong bigla na makita kong tumuro sa bandang direksyon namin si Emira at lilingon si Drin. Napapakagatlabi ako sa labis na kabatakot. Wala na talaga akong kawalan nito. Mama! Dinig ko na matinis na boses ni Emira. Patay na. She's our mama po, mister, and he is my twin brother. Kiel, di ba? We really look like you. And by the way, we don't have papa pala. Diyos ko po, Emira, ang daldal mo talaga. Nanatili pa rin ako nakatalikod sa kanila at nakayuko. Ayokong humarap. Baka mabugahan ako ng apoy. Hindi ko narinig na nagsalita ulit si Drin kaya mas kinabahan ako. Nanlaki ang mata ko na may makita akong dalawang pares ng sapatos sa harapan ko habang nakayuko ako. Care to explain, Mrs. Samonte? Napapikit ako na madiin dahil sa sinabi niya. Hinawakan niya ako sa baba at iniangat ang mukha ko. Nakita ko naman na magkasalubong ang kanyang kilay at halatang galit. Hindi ko mapigilang mapalunok ng laway dahil sa aura na nakikita ko sa kanya. Napadasal tuloy ako bigla. Kakailan ka pa umuwi? Nauutal kong tanong. Huwag mong sagutin ang tanong ko, Raquel. Halatang nagpipigil siya na masigawan ako. Natatakot na ako ngayon kay Drin. Paano kung hindi niya matanggap ang mga bata? Baby? They are our twins.
Bunga sila noong gabing pinagsaluhan natin sa Puerto Galera. Hindi siya umimik at nakatitig lamang siya sa akin at kunot noo pa rin. Napayuko naman ako ng ulo at pigil ng huwag maluha. Let's talk in my office here. Seryoso niyang saad. Umalis siya sa harapan ko at lumapit kay Emira. Hi, what's your name again, beautiful princess? I'm Emira Bella Velasquez po. Nakita ko lungkot sa mga mata ni Drin pero ngumiti pa rin siya kay Emira. How about you, handsome? Nakangiti niya ring tanong kay Kiel. Kiel Max po. Nonchalant na pagkakasabi ni Kiel. Ngumiti siya kay Kiel at bahagyang ginulo ang buhok nito. Your mama and I need to talk very important matters. Kaya dun muna tayo sa office ko ha. Kinarga naman niya kaagad si Emira sa kaliwang braso niya at hawak naman sa kanang kamay si Kiel. Ang ganda nilang pagmasdan. Let's go, he coldly said to me. Nakarating naman kami agad sa opisina niya. Hinayaan niya muna manood ng TV ang dalawang bata sa opisina niya. Kami naman ay nandito sa secret room ng opisina. Nasa labas naman si James para tumingin sa mga bata kaya walang dapat ipag-alala. Now, explain Raquel. Bakit mo sila itinago sa akin? Seryoso na naman siya. Parang maling sagot ko, bubuga talaga siya ng apoy. Baby, hindi ko naman talaga intention itago sila sa iyo ng matagal eh. So hanggang kailan pala dapat? May tono ng galit ang boses niya. Baby please, hayaan mo muna ako mag-explain. He deeply sighed. Noong una hindi ko akalain na magtatagpo pa pala ang landas natin. Kaya kung ano lang ang alam ko sa iyo noong mga panahon yun lang din ang sinabi ko sa kanila at naintindihan naman nila. Sinabi ko na Drin lang ang alam ko sa pangalan mo at kamukha ka nila. Huminga muna ako ng malalim para mabawasan ang kaba ko. Kaya nung magkita tayo at nalaman kong ikaw ang may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuhan ko, naisip ko mayaman ka pala. Kaya mas lalong ayaw kong ipakilala agad sa iyo ang mga bata. Dahil ayaw kong pag-isipan mo ko ng hindi maganda. Ayaw ko na isipin mo at ng pamilya mo na ginagamit ko mga anak natin para sa yaman nyo. Gusto ko munang patunayan ng sarili ko sa iyo. Na nagsusumikap ako at hindi kayamanan mo ang habol ko. Gusto kong bigyan ng buong pamilya ang kambal pero ayoko naman na maging gold digger ang tingin niyo sa akin. Na kung kailang alam ko na ngayon na mayaman ka pala, tsaka ko naman ipapakilala sa inyo ang mga bata. Sana maintindihan mo ko, Drin. Ayoko masaktan ng mga bata kung sakaling hindi niyo sila tanggapin. Napapahikbi na ako ngayon. Isipin ko pa lang na hindi sila matatanggap ng ama nila. Sobrang nasasaktan ako para sa mga anak ko. Hindi nila deserve yun. Nagulat ako nang yakapin ako ni Drin. Napaangat naman ang mukha ko sa kanya. Okay, I understand now. It's just that nanghihinayang ako. Sana pala pinahanap agad kita. Sana pala bumalik agad ako sa Pilipinas. Hindi sana nasayang ang 5 taon. Naaawa ako sa mga anak ko dahil 5 taon silang walang nakakasamang ama. Tanggap na tanggap ko sila. Sa akin sila galing. Iniliwal sila ng babaeng bumihag ng puso ko 5 years ago. I promise na babawiin ko ang 5 years na nawala sa atin. Mahabang salaysay niya at pinunasan ang luha ko sa mga mata ko. Sobrang saya ng puso ko ngayon. Ako na yata ang pinakamasiyang nanay. Ipakilala mo ako sa kanila, baby. Sa mga anak natin at sa pamilya mo. Gusto kong sabihin na natin sa kanila na mag-asawa na tayo. Yes, baby. Doon tayo dumretso. Pero may kasalanan ka pa rin sa akin. Naiinis pa rin ako sa pagtatago mo sa akin ng mga anak natin. Kaya dahil dyan, kailangan mo ding bumawi sa akin. Ha? Paano ba ako makakabawi sa'yo, baby? Madali lang naman, baby. Just dance. Ano namang sayaw? Strip dance. And lap dance. Nakauwi na kami ngayon dito sa Makati. Napakilala ko na rin si Drin sa pamilya ko at laking gulat na magulang ko nang makilala nila si Drin. Bigating tao daw pala ang ama ng kambal ko. Tinanggap naman si Drin ng pamilya ko. Kahit na paminsan-minsan ay nakikita kong tinitingnan siya na masama ni papa ko. Ang mga pinsan ko naman na si Karen at Rosana ay grabe ang kilig. Parang kinikiliti. Sorry sila. Dahil akin lang si Drin. Ikaw naman ate, huwag ka naman magselo sa amin. Humahanga lang naman kami sa asawa mo. Para siyang yung mga idol naming opa. Wala naman kaming balak agawin. Parang kinikilig na sabi ni Karen. Sabay hagikik ganoon din si Rosana. Oo nga naman ate. Sigunda naman ni Rosana. Sarap kurutin ng mga singit. Syempre,
May history na nga ako ng cheating, no? Kaya di nila ako masisisi kung madali ako magselos at magduda. At sa aminin ko man o hindi, gwapo naman talaga ang mister ko. Naging napakagalang din ni Drin sa mga magulang ko at hindi ko nakakitaan ng pangmamata o mababang pagtingin sa simpleng pamumuhay namin. Tanggap na tanggap niya kahit simpleng mga nilalang lang kami. Siyempre hindi rin maiiwasan na mapagtsismisan ng mga kapitbahay naming marites nang makitang may magandang mga sasakyan sa harap ng bahay namin at nang makitang may nagagwapuhang lalaking dumating sa bahay. Lalo ng asawa ko na kamukhang kamukha ng kambal ko. Para silang pinagbiyak na arenola. Umuwi din kami ng araw na yun at hindi pumayag si Drin na maiiwan pa mga anak namin. Ayaw pa sana ni Papa pero nangako naman si Drin na babalik kami after 2 weeks. Hindi niya kasi pwedeng ipagpaliban ang launching ng new products ng JC Electro World. Sobrang saya ng kambal ko. Lalo na si Emira na umiyak pa dahil sa sobrang saya na nararamdaman niya. Sa wakas daw, hindi na siya maiinggit sa mga kaklase niya. Nakaramdam naman ako ng awa sa mga anak ko. Wala na ako magagawa pa sa mga nangyayari. Ang mahalaga ngayon, makakabawi na ang papadiri nila sa kanila at magiging buong pamilya na kami. Agad na inilipat ni Drin ang kambal sa isang private school dito sa Makati at kompleto na rin lahat ng gamit nila. Makakahabol pa naman sila sa klase. Dahil 1 linggo pa lang naman nakakalipas simula ng pasukan. Medyo nalungkot si Drin pero hindi naman siya nagreklamo. Makalipas ang 2 linggo, successful ang launching ng new products namin at tinupad ni Drin ang pangako niya sa mga magulang ko. Nababalik kami sa Laguna para magstay sa weekends. Friday na gabi umuwi na kami sa Laguna. Sa Linggo naman ng gabi, ulit kami uuwi sa Makati. Natutuwa naman ako sa asawa ko kasi talaga namang nakikihalubilo siya sa pamilya ko. Nakilala na rin siya ng iba ko pang mga pinsan, tito at tita ko na malapit lang ang bahay sa amin. Simple lang din ang suot niyang pangbahay. Sa pagtulog, hindi tumatabi sa amin ang kambal. Si Emira ay katabi nila Karen at Rosana sa kwarto nila. Si Kiel naman ay sa lolo't lola niya. Kami lang ng asawa ko dito sa dati kong kwarto. Kasalukuyan nagiinuman ng mga lalaki sa pamilya namin kasama na doon ang asawa ko. Niyaya siya ng mga tiyuhin ko kasama ni Papa na mag-inom ng lambanog na dala din nila tito galing Masbate. Ayoko sanang payagan si Drin dahil hindi pa naman siya nakakainom ng lambanog. Baka unang tagay bulagta agad. Pero ang kukulit ng mga tiyuhin ko, sila na daw ang bahala sa asawa ko. Lalaki sa lalaki lang daw ang usapan. Hindi naman daw nila ipapahamak. Si Drin na rin na nag-insist na makainuman si Papa, ang mga tiyuhin ko at mga pinsan kong lalaki. Okay, fine. Bahala siya dyan pag nagtawag siya ng uwak. Gusto ko pa sanang hintayin si Drin pero inaantok na talaga ako. Naririnig ko pa mga tawanan nila sa labas. Mukhang nakasundo naman ang asawa ko mga in-laws niya. Antok na ako kaya hindi ko na siya inintay pa. Nakaligo na rin naman ako. Hindi na nga lang ako lumabas dahil naka-nighties na lang ako na manipis. Hanggang sa nakatulog na ako. Baby? Drin? Hindi ka pa nakakabawi sa akin baby ha? Ngayon ko na lang sisingilin yung sayaw na request ko na lagi mong tinatakasan. Hindi naman kasi ako marunong sumayaw. Matigas ang katawan ko. Baka imbis na maakit ka, matawa ka pa. I don't mind baby. Kahit para ka pang posting sumayaw. Basta ikaw ang sasayaw sa harap ko, masaya na ako. Come on baby, do it for your husband who is crazy in love with you. Sos ng bola pa. Huminga ako ng malalim at tinanggal ang lahat ng hiya na meron pa ako. Bahala na. Asawa ko naman yan. Tumayo ako sa harapan niya at siya naman ngayon ang bagyang nakahiga sa kama. Nakasandal siya sa headboard ng kama. I'm waiting baby. Atat naman ito? Oo na, wait lang. May naisip akong kalukuhan. Binuksan ko ang drawer ko at kinuha ang hair scarf at headscarf ko noong college pa ako. What's that for baby? Para sa exciting part. Thank me later. Bulong ko sa kanya sabay ngisi. Itinali ko magkabilang kamay niya sa headboard ng kama. I made sure na hindi niya yon basta-basta makakalag. Dahil inistorbo mo ang tulog ko kanina, paparusahan mo na kita saglit. Baby, kailangan pa ba talaga nito? Baka pinagtitripan mo lang ako ha? Umanda ka talaga sa akin pag tinakasan mo ko. Of course not baby, kalma ka lang dyan. Nang matapos ko siyang itali, kinuha kong cellphone niya para buksan ang flashlight. Wala kasi akong lampshade dito. Pinatay ko ang mga ilaw at naiwang bukas ang flashlight para makita pa rin niya ako.
Kinuha ko naman ang cellphone ko at pinatugtog ang Fantasize ni Ariana Grande. Nakasave naman itong music noon pa. Medyo lumayo ako sa kanya ng kaunti. Sinimulan ko na rin ang dahan-dahang pag-indak. Itinaas ko ang dalawang kamay ko at kumembot ng napaka-sexy. Sinasadya ko talagang akitin siya. Alam na alam kong kahinaan niya. Gumiling ako pa ibaba habang tinitingnan ko siya ng nakakaakit. At may pakagatlabi pa para lalo siyang maakit. Kitang-kita ko naman ang paglunok niya at paghagod ng tingin niya sa buong katawan ko. Habang gumigiling ako, bahagya kong itinaas ang nighties ko. At bahagya ko namang ibinaba ang strap ng nighties ko. Baby, lapit ka sa akin please. Kitang-kita kong sobrang pagnanasa sa kanya. Sinimulan ko nang lumapit sa kanya ng dahan-dahan. Sumampa ako sa kama. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.